Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Mainit pong pinag-uusapan itong systems loss na sinisingil na pinapasa ng Meralco sa ating mga consumers. I'm sure halos lahat tayo ay gumagamit ng elektrisidad at tayo ay sakal sa leeg ng Meralco. Kung ano ang gusto nilang singilin sa atin, kahit yung hindi natin ginamit na kuryente, ipapasa sa atin. At sa ayaw at sa gusto mo, babayaran mo yon. So, sa huling SONA po ni President Bongbong Marcos, sinabi niya na it is about time to scrap yan pong systems loss na yan. At yan ay umani ng masigabong palakpakan mula sa mga umattend ng SONA ni President Bongbong Marcos. Dahil lahat po tayo talagang bihag tayo ng Meralco. Kahit na kailan nila gustong magtaas ng singil ng kuryente, wala tayong magagawa. Lalo na itong mga nakaraang buwan. Sunod-sunod po, buwan-buwan na lang, nagtataas sila ng singil ng kuryente. At tayong mga consumers, wala tayong magawa dahil kung hindi naman tayo magbabayad, mapuputulan naman tayo ng kuryente. So yan po ay inaapura. At may mga senador na po ang mga nagpasa ng bill para tanggalin yung systems loss na yan. Pero hindi po masaya ang chairman and CEO ng Meralco na si Manny Pangilinan. Sabi niya, it is not a small matter because you can erase the bill but the system loss is still there. Who is going to pay for that? The industry? It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive. Aba, talagang naman may katigasan din ang mukha itong si Manny Pangilinan. Hindi daw maliit na bagay yun, yung pagtanggal ng systems loss. Dahil kahit daw burahin mo yung bill, yung electricity bill mo, hindi matatanggal yung system loss na yan. At ang tanong pa niya, sino ang magbabayad doon? Yun daw bang industriya? At yan daw, it will cost them tens of billions of pesos. Hindi daw sila makakasurvive. Aba, sino ba talaga ang dapat mag-shoulder ng system loss? Kami, na kahit na hindi namin ginamit yung systems loss na yan, kami ang magbabayad. Abo naman, Mr. Pangilinan, maawa ka naman sa taong bayan. Hindi ba kayo nahiya? Magninegosyo kayo ng kuryente, tapos yung mga mawawala sa inyo o yung tinatawag ng system loss, ipapasa nyo sa aming mga consumers? Bakit naman ganun? Hindi namin nagamit na kuryente, kami ang magbabayad. Kayo nga, kayong mga taga-Meralco, kapag may serbisyo ng kahit na anong industry or business, kapag hindi na ibigay yung serbisyong hinihingi ninyo o binibigay nila, tapos nalugi sila, sisingilin ba kayo? Tulad ng nabasa kong comment ng isang netizen, yung mga may business ng karinderya. Okay, alam natin, yung hirap nila, yung pamamalengke, yung transpo nila, yung halaga ng pagkain na binibili nila, yung labor, lahat yan, syempre, ikakarga mo doon sa presyo ng ulam or ng pagkain or kung anumang food business yan. Pero, kapag sila ba ay napanisan ng pagkain o may mga nag-expire doon sa kanilang mga produkto, sinisingil ba nila sa mga customers nila yan? Hindi ba hindi? So, exempted ba ang Meralco dito? Kunyari, napanis yung kanilang kuryente dahil sa may nagnakaw o dahil dun sa sinasabi nila pagdaan-daan daw kung saan circuit. Porque hindi natin maintindihan yun, aba ang lakas ng loob nila na sigilin sa atin kasi hindi natin maintindihan kung ano ba yung systems loss na yan. Bakit ba nagkakaroon ng systems loss? Yung mga ibang dahilan daw dyan ay dahil mayroong mga nagkakabit ng jumper, nagnanakaw ng kuryente at kung ano-ano pa. Aba, problema ba namin yun? Kami ba ang dapat na maggwardya at maglagay ng security guard sa mga bahay namin para tingnan kung mayroong magnanakaw ng kuryente namin? Hindi ba trabaho ninyo yan? At saan ka nakakita ng business na walang lugi? Well, Meralco. Pinapakita ng Meralco na mayroong business na walang lugi. At sila yun. Dahil gusto nila, yung lugi nila, ipasa sa taong bayan. Makatarungan ba naman yun, Mr. Pangilinan? Sige nga, harap-harapan mo nga sabihin sa taong bayan, sorry po, pero yung lugi namin, kailangan naming ipasa sa inyo, singilin sa inyo. Dahil kung hindi po, malulugi kami at hindi namin kakayanin. Aba, kung hindi nyo kakayanin yan, ibalik nyo ang Meralco sa gobyerno.
Dahil ang pagkakaalam po natin, nung unang panahon, yung pong Meralco ay pag-aari ng gobyerno. And if I am not mistaken, si Cory Aquino ang nagbigay niyan sa private sector. So kung sa tingin ni Mr. Pangilinan, hindi nila kakayanin yung pagkalugi, ano pa dapat niyong gawin? Ibalik niyo yan sa gobyerno. Dahil kahit na papano, kung malugi ang gobyerno, labas na kayo doon, di ba? Hindi yung ganyan gagawin ninyo. Gusto niyong magnegosyo ng walang lugi. Balitaktakan niya sa isang Senate hearing Sabi nitong si Atty. Valles, I believe siya po ay taga-Meralco. Ang Meralco, agresibo po kaming nagpo-prosecute ng mga illegal connection, jumper. Kaya lang po, hindi po maiiwasan dahil marami pong nagnanakaw ng kuryente. Ang solusyon, kung gusto ho natin i-eradicate ang non-technical loss, kailangan ho damihan namin ang personnel na 24/7 nag-i-inspect sa mga kabahayan at nakabantay sa poste. At napakagastos po nun. O ano, problema ba namin nun? Nag-business kayo Gumawa kayo ng paraan. Kung kailangan yung gumastos, gumastos kayo dahil billion naman ang kinikita ninyo. Kung kailangan kayo ay magposte ng mga personnel 24/7 para bantayan ang mga linya ng kuryente sa mga nasasakupan ninyo, kailangan nyong gawin. Gawin ninyo. Para bang ang gusto mong sabihin, Atty. Valles, kailangan dagdagan ang inyong personnel na mag-i-inspect sa mga kabahayan at nakabantay sa poste. Napakagastos po nun. Para bang ang gusto mong sabihin, sige, magdadagdag kayo ng personnel, magbabantay sa bawat poste, pero sisingilin nyo na naman sa amin. Nasabi tuloy ni Senator Tulfo, narinig ko yung sinasabi mo, natataasan kasi systems loss. Parang ayaw nyo mag-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Normal po yun sa isang negosyo. Baka hindi alam ng Meralco yan. Dahil para sa Meralco, nag-business sila, pero dapat walang lugi. At kung may lugi, ipasa ninyo sa consumer dahil wala silang magagawa. Hindi tulad ng in-example kong karinderya. Kapag napanisan sila, hindi naman nila pwedeng sigilin sa customer nila. O today po, tataasan po namin ang presyo ng pagkain dahil kahapon po nalugi kami. Sa tingin ninyo, kakain pa yung mga customer sa karinderyang yon? Hindi. Maghahanap sila ng ibang karinderya. At yan ang problema natin. Dahil isa lang naman po ang nagsusupply ng kuryente natin, Meralco. So, malakas ang loob nila na singilin tayo dahil alam nila, tanggapin man natin o hindi, magbabayad at magbabayad tayo. Susog pa ni Senator Tulfo, are you saying na kailangang wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nun ng mga tao, ikakarga na naman sa bill namin, hindi na ho namin problema yun. Totoo naman, kung sinasabi mo na meron naman kayong personnel na talagang nag-i-inspeksyon sa mga poste ng Meralco pero kulang, dahil hindi nyo naman nagagawa 24/7 yun, at kung sakaling magdadagdag kayo ng tao para 24/7 mabantayan ng kuryente, magastos yun. At kailangan namin ipasa na naman sa inyo. Gusto nyo ba yun? Parang ganun ang gusto sabihin itong attorney na to Sige, magdadagdag kami ng personnel. Pero magdadagdag ulit kami ng sisingilin sa inyo. So siguro, apart from systems loss, meron na namang guardian's fee. Yung mga magbabantay. So, yun ang ibig sabihin ng Meralco. Sabi nga ni Senator Tulfo wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang pass on? Napakagandang negosyo pala nito. Napakasarap pala ng negosyo nito. Walang losses. Ang kawawa, taong bayan. Totoo naman. Kung ganyan naman ang way of thinking ng mga taga-Meralco, aalma po ang taong bayan. At sa tinagal-tagal na natin nagtitiis sa singil ng kuryente sa atin, sa sinabi ni President Bongbong Marcos, lahat po ng taong kumukuha ng serbisyo ng Meralco ay natuwa. At hindi po titigil ang ating mga senador para magpasa ng panukala para tanggalin ang systems loss. Ayon naman kay Senate President Sherwin Gatchalian, who should shoulder the cost of the system loss? Definitely not the consumers.
Sa isang hearing sa Senado noong Huwebes, Gatchalian addressed the question raised by businessman Manuel V. Pangilinan, chairman ng Manila Electric Company or ng Meralco, the country's largest private electric distribution utility. Sabi ni Gatchalian, as Mr. Pangilinan mentioned, who should shoulder the system loss? Obviously, we do not want consumers to pay for that. Kaya nga, 8 lawmakers na ang nag-file ng bill seeking to remove the system loss charge. Ang tanong ko, doon kaya sa 8 lawmakers na yun, meron kayong mga Sara Duterte senators na umayon na tanggalin ang systems loss? Sige nga, banggitin niyo kung sino-sino mga DDS senators ang sang-ayon dito at mapalakpakan man lang natin. Dahil, sabi ni Gatchalian, we believe the distribution companies should shoulder that cost. And it will be part of their cost or expense in generating electricity or in transmitting electricity. Actually, ito po ay very elementary. Nag-business ka, nalugi ka, bakit mo ipapasa sa consumers? Hindi ba? Hindi na kailang pagdebatihan yan eh. Kaya nga kapag hindi pinasa yan ng Meralco sa consumers at inako nila yan na dapat naman akuin nila, itong mga distribution utility na to, lalo na ng Meralco, will be forced to be more efficient. Noting that at present, there is currently no pressure on them to reduce the system loss since they simply pass it on to consumers. Totoo naman. Di ba? Walang pressure sa kanila eh. Wala silang pakialam sa systems loss. Hindi nila iniinda yun dahil ipinapasa sa mga consumers. Pero ang tanong, makatarungan ba yun, Mr. Pangilinan? Di ba ganun lang maging patas tayo? Tama na yung mga taon na kayo ay kumita sa amin. It is time na para maging patas na kayo. Tanggalin niyo yung systems loss at magising kayo sa katotohanan na hindi tama yung ginagawa nyo. Yung pagpasa ninyo sa mga consumers na bayaran yung kuryenteng hindi nila ginamit. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, we will request, hindi dapat i-request, we will demand these distribution utilities o ang Meralco na tanggalin ang systems loss. So sa bagay na to, Mr. Pangilinan, talo kayo. Wala kayong magagawa dahil taong bayan na ang kakalaban sa inyo. And we demand, we do not request na tanggalin nyo yung systems loss na yan sa billing namin ng Meralco. Kaya lang, meron po akong nabasang balita galing sa Department of Energy. Scrapping system loss charge may take a year. The government will need about a year to fully remove the controversial system loss charge from consumers' electricity bills, with the Department of Energy saying sweeping infrastructure upgrades, regulatory charges, and tougher measures against electricity theft must first be completed before the policy can take effect. Sabi pa ni Garin, it will really take time. O sige, understandable. Hindi naman po sinabi ni President Bongbong Marcos na scrap yan yung systems loss na yan agad-agad, ngayong ding araw na to, o bukas lang, tanggal na yan. We will give you time. Sabi nyo, about a year? Siguro pwede pa tayong maghintay. Dahil ilang taon na nga tayong nagtitiis na nagbabayad ng kuryenteng hindi natin magamit. So if it will take some time, 3 months, 6 months, 1 year, basta sabihin ninyo na siguradong mai-scrap yung systems loss na yan, makakapaghintay ang Pilipino. Alam nyo naman tayo, pasensyoso tayo. Pero buti na lang, isa yan sa naging issue ni President Bongbong Marcos sa kanyang SONA. And for that, pumalakpak po ang buong Pilipinas. So, kay Mr. Manny Pangilinan, I think wala kayong magagawa kundi ang sumunod. Tanggalin ninyo ang systems loss na yan. Ngayon, kung sinasabi ninyong hindi nyo kakayanin dahil bilyon-bilyong piso ang mawawala sa inyo, it's about time maghanap na kayo ng ibang business. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, Agyaman ak unay.